Ang biyahe natin ngayong araw ay dadaanan natin ang paanan ng Cordillera mula Tabuk City sa Kalinga papunta sa Paracelis Mountain Province hanggang marating natin ang Aguinaldo, Ifugao at mag-overnight naman tayo sa Kawayan sa Isabela. Maganda ang ruta na ito dahil napakadaming rolling hills sa kalsada. Papasyalan na rin natin ang Simbabot View Deck sa Paracelis para makita natin ang mga rolling hills doon. Tsaka naman tayo pupunta sa Aguinaldo para silipin ang bagong ginagawang bypass road na magkukonekta sa mga bayan ng Ifugao papunta sa capital town na ito na Lagawe. Nagdadrive tayo sa rolling hills ng Aguinaldo, Ifugao. Alright guys, mapa natin ay mula dito sa Tabuk City. Ayan, Tabuk. At dadaanan natin itong paanan ng Cordillera. Pupunta tayo dito sa Paracelis muna. Ayan, sa Paracelis. Part 2 ng Paracelis, bale. Tapos, dediretso tayo ng Alfonso Lista. At kukonekta tayo dito sa Aguinaldo. Yung Aguinaldo na yan. Tapos, from Aguinaldo, pupunta tayo ng Kawayan City sa Isabela at doon tayo mag-overnight. So, itong kabuuan ng rides natin na to ay around 200 kilometers din. Kulang-kulang 200 kilometers. Kasi magsa-side trip pa tayo dyan sa Paracelis, sa view deck nila. So, yeah, mga around 200 kilometers din. Good morning mga brother! So, dito tayo sa Tabuk City. At ang rides natin ngayong araw ay pupuntahan natin banda rito sa eastern side. So magsisimula tayo dito sa Tabuk. Kukonekta tayo ng Paracelis. Ayan o, I love Tabuk City. Oy, si Hope. Hey, what's up, green man? Almost full tank na yun. Full tank na ito mga 400 plus. Dito tayo. Okay guys, may problema ako sa karburador. Nag-overflow yung karburador na ito. Malamang nalagyan doon ng dumi yung jettings niya or maaaring may problema yung floater. Buti merong ano rito, papalinis muna tayo. Overflow yung karburador na. Nasira kasi yung ano yung kapon, yung filter. Close lang muna natin. Marunong naman ako nito, kaso nga lang hapon nabasag yung filter niya. So nakahingi lang tayo ng hose kasi bitin yung hose para i-direct sa sana natin mula karburador papunta doon sa ano, tangke. So I think madumi yung binigay na hose sa akin kaya nagkaroon ng problema rito, nagkabara. Pero yung floater niya kuya okay naman ano. Maaaring nabarahan lang to. So ngayon nabili ako ng bagong filter. Ay tapos na, okay na, wala nang tulo. Boss, thank you ah. So konting bara lang yan sa jettings. Madali lang gawin yun actually brother. Kaso nga lang wala akong yung mahabang Phillips screw na pantanggal dun sa bolt ng manifold. Mabilis din naman gumalaw si kuya kaya goods na goods lang. Yun nga lang yung manifold na pinakaingat-ingatan ko, I mean wala namang singaw, kaso nga lang meron kasi doong part ng manifold yung dugtungan, kailangan nakasil yun para kapag river crossing ka hindi makapasukan yun ng tubig, yung airbox nya. Pinersa niya itong kanina pero okay lang, wala naman tayong river crossing na sa ngayon. Pero importante yun mga brother, pag halimbawa umuulan, basa pa, ang usapan ay basa tubig, dapat nakasil yun para hindi mo mabasa yung air filter mo. Simple lang i-maintain ang carburetor actually, napakasimple niyang i-maintain. So minsan ko na nadaanan to dati nung finiture ko yung Eagle statue dyan sa may Barlig. Dito ako nung dumaan sa kalsada na to, galing din ng Tabuk. Kita nyo, puro rolling hills yan. Extending yan hanggang sa Aguinaldo, hanggang sa Ramon Isabela. Yung dadaanan natin mamaya, basically yan. Ito yun. Yung paanan mismo ng part ng Cordillera. Dadaanan natin. Puro ganito ang itsura niyan.
Napakaganda. Suabe, no? Asfaltado. Swabbers. Ngayon pala ay Friday. It's Friday. Usually nagra-rides kasi ako mga weekdays para ay doggy, come on. You're committing suicide, boy. Tabok pa rin pala to. Malaki-laki nga tong tabok, ano. Grabe, suabe. Asfaltado. Mukuli-kulimlim na dito Not a good sign. Winter or spring, but I love you until my dying day. Come what may. Itong papakanan dito, ito yung papunta ng Natonin tsaka Barlig. Dito Natonin, Barlig, paakyat papunta ng Bontoc. Dediretso naman natin dito papunta ng Alfonso Lista. Alright guys, katapos lang natin kumain. Dito pa rin tayo sa poblasyon ng Paracelis. Diretso na tayo ng isa sa mga pasyalan nila rito, Simabot View Deck. Ayan. Simabot View Deck. Maabot ng 1 oras based kay Google Maps. Tara. Saglit lang yan kasi maganda naman yung kalsada rito. Pansin nyo yung kalsada rito, taas baba, taas baba. Ay ay ay. Kaya hindi boring mag-drive sa ganito. Pwede yatang kumonekta to. Parang may putol lang dito na konti. Tara, sundan natin to. Maiksi lang naman yan. Para hindi natin susundan yan. Shortcut. Subukan natin. May konting off-road to. Yeah. Kapag off-road pa tayo. Yeah, boy. Tapos sobrang lala pala na ito, no? Yeah. Yeah. Okay. Malamang dito tayo sa bundok na to kukonekta kasi style nun paikot. Papaikutan niya yan. So dito tayo bandang gitna dumaan. Akyatin natin tong bundok na to. Ito yung kalsada, ilog pala yan. Tignan nga natin. I mean obviously to hindi natin kayang tawirin yan, ilog niyan, direksyon yan. Baka dito may tulay. Kasi ito yung tinuturo sa akin kalsada, dapat nasusundin natin. Eh kaso nga ilog na yan. Baka doon sa taas dito yung isang kalsada na to may tulay. So sulipin natin. Balik na lang tayo kung wala.
Parang quarry na to eh. Kung saan tayo nakakalusot na ito. Malayan tayo dun sa nakikita ko sa mapa. Balik. Wala, ilog din ang tumbok na ito. I think dinadaanan to yung mga may farm dito, tsaka yung mga nagko-quarry. Malayo na tayo sa binibigay ni mapa. Balik. Yeah. I think itong kalsada na to konektado na rin papunta ng Isabela, papuntang Rojas eh. Sa mapa kasi walang ipapakita kung diretso siya sa Isabela eh. Saan tayo pumunta sa ilog dito? Eh wala palang akyatan. May ilog, may river crossing. Kaya pinaikutan lang natin to. Dito pa lang yung tulay. Ang layo. Mukhang malapad-lapad tong hanging bridge na to ah. Ukudenyo Timotoryo, multa te aglabsing 500. Ibig sabihin yan, ang lalim kasi na Ilocano to eh. Ukuden, ibig sabihin akayin mo yung motor mo mula dito papunta sa kabilang side. May multa na 500 pesos ang hindi susunod. Bawal nga patarayan iti motor. Bawal daw na patakbuhan ng motor. So, bali ang mga dinadaanan natin dito, mga view ay bukid, ilog, at saka mga rolling hills. Ano ba to? Ice cream? Nyareta! Scramble? May saman? Jidakil. Sagaman dakil. Dakil means dako sa Bisaya. Malaki. May dalan nga natin, kumunik kami dyan sa Belem, Laos. Sabi, signal na. Ayan, dire-diretso lang yan. May crossing dyan, Meron. bago babaan. Sinundan ko yung isa. Diretso ka. Diretso ako sa ilog. Sinusundan ko yung ruta na yun, binibigay ni Mapa. Ilog pala, ano na yun? Ilog. Wala palang tulay. Wala. So sinundan ko, may isa pang crossing dun eh, papupunta ron. Sinundan ko ulit, ang layo na. Papunta ka na sa... Ano yan, nag-crossing pagka pumasok ka ulit doon, kasi may sinabi. That's the view, brother. Incredible, mi amigos. Actually, hindi mo naman na kailangan pumunta sa view deck pa para makita yung ganda ng lugar na to. Nako, oink oink. Magiging ulam ka na bukas. Magiging tusino na to mga baboy na to bukas. Ay, putik. Puchek. May pahabol pang ganito. Napakaganda ng view. Holy moly.
Up, landslide. Hi guys, tara ka tayo. 159 steps pala to. 159 steps. Not too bad. Not too motherfucking bad. Good luck. So iniwan ko muna yung bag ko doon kasi medyo may kabigatan yon. Ayos to, malalapad yung steps niya. Ayan. Dito dito pa lang first 12 steps pa lang. First 30 steps. Pero ang ganda ng view. Solid. Well, ako. Holy shit. Sumababa lang naman siya mga brother. Tapos banda rito, pababaan na yung bale, flat area na to. Part na to ng Rojas Isabela. Tara, diretso na natin to ng Aguinaldo. Meron tayong sisilipin sa Aguinaldo, Ifugao. Tingnan natin kung okay na yung kalsada doon na magkokonekta sa mga ibang bayan. Shortcut na kalsada itong ginagawa. Gusto ko rin malaman kasi para may iba pa tayong ruta kapag pumapasyal tayo banda rito sa may Ifugao. Itong nakasasakyan na to, hindi na pumunta sa view deck. Kasi dito pa lang, kitang kita mo na talaga yung ganda ng tanawin. Ito na yung boundary. Dito na tayo sa boundary or provincial boundary ng Ifugao at saka Mountain Province. Banda rito sa bandang gitna ng Alfonso Lista at saka Paracelis. The land of rolling hills. Woo! Let's go! Hey! Kalapate, munti kong banggahin. Wow, wow, uy. Ito na, nagsisimula na magtanim ng mais. Alright guys, nandito tayo sa Aguinaldo, Ifugao. At may sisilipin tayong magandang government project. Parang bypass road. Pagpalagay na natin bypass road to na magkukonekta sa mga iba't ibang bayan. Particularly mula dito sa may Ubao,
papunta dun sa Lagawe. Yan, bibigyan ko lang kayo ng mas magandang perspective kung saan dadaan itong bypass road na to para makita nyo kung gaano kaganda to. Puro rolling hills to mga harapan sa harapan natin mga brother. Yan, kung mapapansin nyo yung kalsada dyan sa baba, yan na yung mismo yun mga brother. O hindi natin 100% masusundan to. Yan, ganito po yung madadaanan yung kalsada. Hindi ko alam kung yung daan dyan sa baba, ayan pa rin, pero ito po yung view dito. Napakaganda. Di ba? Ang sarap mag-trail dyan. At kung mapapansin nyo rin, yung mga kabundukan dito, ay hindi siya makahoy. Ganda, di ba? Ganda, ganda. Paraiso para sa mga ano yan, mga baka, yung mga pinapastol na baka. Ayun, mga baka sa tuktok ko. Sige na, thank you ha. Daan din ako dito mamaya pag uwi. Anak niya pala yung vlogger dito, si Torogi Vlogs. Shout out. Sa kanya ko nakita to eh. So ito na bali yung pinakabungad ng bypass road. Ito yung bago. Ito yung bagong kalsada. Pansinin nyo dito yung mga rolling hills ha. Magsimula sa Tabuk kanina, dinaanan natin hanggang dito yan. Ito yung aakyatin natin kung pupunta tayo ng Aguinaldo Bayan, I mean sa sentro. At dadaan din papunta ng Mayuyaw, yung matangkad na bundok na to. Ang tangkad yan. Dire-diretso yung akyatan. So, andito pa naman yung mga equipment na mga gumagawa dito. Oh, ganda rin, maganda rin oh. Maganda pa yung view. So itong mga kalsada na to ay existing na kalsada na to na pinalabad lang, kumbaga in-improve lang. Kaysa gumawa ng panibagong ruta, 'di ba? Eto na. Gawin na lang nila, palaparin, linisin para sementohin na lang, mas madali. May mga tao dito. Mga nagbibilad diyan. So tignan natin yung part ng landslide kung pwede tayong lumusot. Kumipot ng konti dito oh. I think ito yung dating kalsada mga brother. So yun, naputol na yung bagong kalsadang ginawa. Yan, kung mapapansin nyo, kung saan mukhang bago pa rin naman to. O malamang ito lang yung naunang ginawa. Tapos yung bagong nadaanan natin dyan sa unahan, yan na yung huli na ginawa. Pero yun, mas maganda yun, obviously. Mas malapad kumpara dito.
Gedli lang. Yan, so ito yung kadugtong nung bagong ginagawa. Yan. Mas malapad ulit. Nagda-drive tayo sa rolling hills ng Aguinaldo, Ifugao. Ito yung mga gumagawa rito. Yan, so putol uli dito yung bagong gawang kalsada. Uy. So pupunta na to sa susunod na barangay. Kasi may nakikita akong kawad ng kuryente eh. May barangay dito sa Malamang. Pero hanggang doon na yung napuputol na part ng kalsada. So far dito wala na, mga farm na to. Tara mag off-roading na tayo dito sa Aguinaldo. Tara mag off-roading tayo sa Aguinaldo, Ifugao. Problema ko lang yung bag ko sa likod. Kasi bumibigay yung bracket eh. Ang daming mga mga harang na ganito. Grabe ang taas ng bundok na to. Yan, so hindi na natin ipuporso to dahil may mga gates na ganito. Although pwede mo namang i-move yan. Pero tsaka na, I think hanggang doon lang naman yung nasa sementong part ng kalsada. Alright guys, so yun, nakita natin yung bagong sementong kalsada dito at obviously ito na nga yung bypass road na ginagawa. Napakagandang mga rolling hills sa kalsadang ito. Sa mga nakadaan na dito sa bandang Aguinaldo, Alfonso Lista, bandang Ramon Isabela, pare-pareho lang po yan. Actually extending yan papunta ng Paracelis hanggang Tabuk City. So anyway guys, dito ko natatapos itong vlog na to. Time check nga pala natin, alas 3:30 na to ng hapon. Maraming salamat sa pagsama ulit. Mike Solo Riding Adventures signing out. I'll see you on the next one.